Nako, breaking news. Nako, Erwin Tulfo nagpunta sa KIG, no? Ano ka pa naman? Napaka-intremitido mo naman, no? No, kakaiba mga binabanggit niya po, no? Talagang dito makikita talaga na meron silang kakaibang iniisip dito sa KIG na to, no? Kasi kung talagang para sa mamamayan tong ginawa nyo, pinuntahan nyo para sa mamamayan, kasi pinapakita nyo dito, oo, mahal nyo KIG. Kahit sino, kahit ako, gusto ko pumunta dyan, eh. Gusto ko ipagtanggol mga Pilipino dyan laban sa China, eh. Ganon din si Senator Marcoleta, gustong puntahan yan, eh, di ba? Pero, eto namang issue sa flood control issue, bakit tahimik ka? Di ba? Ay, hindi kami maniniwala sa'yo. Di ba? Concerned ka sa isang kapitbahay mo sa kanan, sa kaliwa wala kang pakialam, binabasos mo. O, ano yun? Di ba? Kapaimbabawan yon, kapaimbabawan yon, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pinakamaganda talaga po, dapat dalawa ang intindihin nyo. Hindi lang tong mga China laban sa ating mga Pilipino, kundi yung mismong kalahi natin. Pinagnakawan tayo ng trilyong piso na hindi kayo, tahimik kayo. Akala ko ba maingay ang mga tulpo? Di ba? Kaya nga binoto kayo ng tao kasi lumalaban kayo sa mag-asawa, away ganyan, away kapitbahay. Di ba? Naglumalaban kayo. Kaya yan ang isa na tandaan namin. Kaya binoto kayo ng taong bayan, lalabang kayo sa katiwalaan dito. Eh, hindi kayo sasalita eh. Di ba? Ano ba kayo? Ano ba silbi nyo? Di ba? Oh, tignan nyo to ha, tignan nyo to ha. At tignan din natin yung ano, yung mismong sinabi nito ni Erwin, no? O, ito, tignan natin ha. O, ayan oh. Nandyan siya, nagpa-picture pa siya. Oh, para saan yan? Wow! O, di ba? O, ano yan, pasikat? O, nagpunta siya sa November 9, itong araw na to. Kasama niya na sabing magkabisita sila Department Transportation DOTR, Secretary Giovanni Lopez. O, itinatag ni Senador iba't ibang programa pa ang kaunlaran sa lugar. Kabilang sa tulong, okay sana pumunta ka eh. Walang problema eh. Lahat good dyan. Gusto mo magtayo ka ng simbahan dyan eh. Walang problema. Gusto mo, kamustahin mo sila dyan. Very good ka. Very good ka. Pero, eto, ang masama, inagsalita ka nito. Tignan mo ha. Tignan mo ha. Oh. I mean, magiging traitor ka naman if you give up. Ulit. Ano sabi? I mean, magiging traitor ka naman if you give up and you say like, Ano give up? Tindi ng tindi niya, no? sa kakahiyaan before relations chairman. So, no, I cannot do that. Pagtataksil, nakakalungkot. Okay yung ginawa niya, pumunta siya, nagkaroon ng mga kaunlaran dyan, para yung mga tao, okay siya. Pero magsasalita ka pa ng ganyan, huwag ka na mag-quote. Pumunta ka, bira ka naman, oh. Di ba? Huwag mo nang palakihin, di ba? Kasi there are people na let's just give this up. Hindi sa atin ito, it's really Atin talaga yan, sir. painful, di ba? While this personnel here is troops, yung ilang buwan yung, this is a hardship tour. Sir, walang mag-give up niyan, sir. Walang mag-give up niyan, sir. Kahit si Senator Marcoleta ayaw i-give up yan. Analogy niya lang yun, sir, kung di nasikaso yan. Ano ba yun? Wala kang RNR, wala kang Paalala ko lang kasi baka yung namumutawi sa isipan mo eh. mga sinihan. Tapos may station siya dito. No choice eh. But they're here to of course, to guard. Siguro kung wala itong mga sundalo dito, wala itong mga tao, baka China na rin itong pag-asa. Eh, kahit pa paano. So, we will support definitely. Wow. Not only this administration, hanggang nandyan tayo sa Senado, I will make sure na we will develop this place. Wow, habang nasa Senado, tama, ang galing. Ang galing. Ang galing. Thank you ah. Mahal mo mga tiga KIG, mga Pilipinong kalahi natin dyan, mahal mo ah. Pero yung kalahi natin pinagnakawan dito sa flood control, nangangailangan kasi senador ka. May power ka, may boses ka. Di ba tapang-tapang niya nakaraan? Pinagmumura niya kung sino-sinong ahensya ng gobyerno. Pati ibang senador dati pinagsisigaw-sigawan niya. Nasa na yun, sir? Yun ang hinahanap namin, sir, yung investigasyon dito sa flood control. Dahil, sir, tumatagal na. Grabe na eh. Di ba? Grabe na nangyayari ngayon eh. So, expect sa 2027, mag-allocate tayo ng pondo rito sa GAA. Ayan o, pa-picture sila. Ay, hindi, tignan natin tong ano kay Baligod, ha? Tignan natin kay Baligod, ha? Ito, naglabas po ng resibo itong si Baligod dito po sa kanyang, dali, dito, ito. Sandali, ayaw, ayan. Dito po sa ni Baligod, dito po,
Mura lang bili nila ng maleta. 1.3 lang isa, pero 15 pieces lang ang available, kaya pinakyaw na. O, tama yan. Ang sa mga mall kasi nakikita ko, may 900 eh. May 900. Pero bihihira yon. Pag nag-sale talaga ng mga 20%, 30% o 40%. No? Kadalasan kasi silang maleta eh. Kahit saka magpupuntang mall, kadalasan silang maleta. Pero syempre, marketing strategy yun, kuwari sale. Di ba? Lagi araw-araw, lahat ng mall, lahat sale, lagi maleta. Ayan, no? Fashionable bag shop. May shopping mall, Solereno, Binondo, Manila. Ang may date pa. O baka sabihin nyo, tampered to. O baka sabihin nyo, ay, nilagyan ng date na yan. O Elizalde ko nakalagay, o. Kung nilagyan ito ng date, kung nilagyan to ng date, bakit hindi ipakalkal yung mismong shopping mall? May inventory yan ng 1 year. Kailan ba to? 2022? O, 5 years to bago itapon. Or ipaano sa BIR. Alam ko, nagpapasa sila ng resibo doon, hindi ko na pagkakaalam ko, ipasuri to kung talagang merong resibo doon. Meron to, na kumbaga sa gobyerno, nakukuha pa rin to. Pasok pa rin ito. Natitrace pa rin ito. Malaking ano to, mall to. Ibig sabihin, ang resibo na diyan, ibig sabihin, hindi kagad sila nagtatapon ng mga records. Maaano to, bakit di imbestigahan to? Kung talagang totoo to siya sabi. Pag dito nag-fail pa lang, ay maski ako, hindi ako maniniwala sa 18 Maris na pag nag-fail to kasi hindi iniimbestigahan eh. Gets nyo? O ito pa, naglabas ng resibo. Ayan o, complimentary parking pass. Anong sabi? Please present this together with your parking card and ticket. Mr. Diso. O, room 2711. O, bouquet event number. O, ayan o, may number po. O, sa SEDA. Ano to? Hotel? Hindi ko alam kung ano to. O, bakit di imbestigahan to? Di ba? Napakadali nito. Di ba? O, 2025 na nangyari, wala pang ano, isang February. Ibig sabihin, sariwa pa yung mga record doon. Ba't ayaw imbestigahan? Ayun, si Pinky, February 14, ayaw, ipagpapaliban daw investigation dahil hindi pa na napipirmahan yung parliamentary cortes, hindi, yung partial report. Biruin mo, di ba? Ang tindi ng mamang ito. Ngayon lang ako nakakita na mag-iimbestiga, may requirement. Ganun ba gumawa ngayon ng krimen? May requirement? Paano pala kung totoo sinasabi ng 18 Marine? Halimbawa, totoo yun. Kasi bunganga niya nagsabi, hindi totoo eh. Wala daw kredibilidad eh. What if pala kung totoo to? Ibig sabihin, may requirement? Ganun pala? Ay, kung ganun pala, gagawa na lang maraming krimen. Gagawa pala harap-harapang krimen. Tapos, bababaan niya lang kredibilidad niya sa sarili niya para hindi siya paniwalaan. Para hindi siya maipunta dyan sa hearing. Ganun ba yon? PPK ko lang lahat ng mga passage ko, lahat ng kredibilidad ko, iba-ibahin ko lang lahat ng statement ko, sa affidavit ko, iba-ibahin ko lang, kahit ako may kasalanan, absuelto na pala ako. Kasi wala akong kredibilidad eh. Yun si Pinky, di ba? Yun ang nakikita natin eh. Tama, mali. Yun ang nakikita natin eh. Ibig sabihin na na-edit pala ang buhay. Pag gusto ko palang hindi ako maimbestigahan, ako sangkot na or kaya testigo ako, at gusto ko lumusot, utusan ko lang pala yung mga tao ko, bayaran ko ng milyon, o ito, mag-ano kayo, yung credibility nyo, sirain nyo sa sarili nyo para hindi kayo imbitahan sa Senate. Ganun pala yun, may requirement na. Di ba? Grabe. Di ba? Kaya si Senator Marcoleta, pinagtutulungan nila eh. Kung ano-ano pinagbibintangan eh. Sose, yung KIG, gigibab daw. Kaya si Erwin, ako yari ka, babakbaka ka ni Senator Marcoleta, hintay mo. Di ba? Bang kayari ka, lagot ka ngayon kay Senator Marcoleta. Walang inuurungan niya, kala mo. Di ba? Hindi naman kami natatakot eh. Hindi naman tatakutan eh. Hindi naman tatakutan eh. Di ba? Ano to, kung saan mananalo ka dito, hindi patakutan, hindi patapangan. Dito katwiran na nangingibabaw. Dito sa sitwasyon na to, katwiran ng pinangingibabaw. At ang nangingibabaw, halatang halata sa pangatwiran, si Senator Marcoleta. Anong katunayan nangingibabaw ang katwiran niya? Nag-iimbestiga siya eh. Di ba? Nag-iimbestiga siya. Di ba? Kayo, anong ginagawa nyo? Ni magpayo nga, ayaw nyong payuhan yung matandang chairman ng Blue Ribbon eh. Ano, kailangan ba mag-iimbestiga? Biruin mo, si Chavit na postpone ngayon 14. Antindi ng mga to, di ba? Okay, ito, may resibo ngayon, no? May resibo. Anong gagawin mo dyan? Ha? Kaya hindi ako naniniwala sa stage 4 cancer na yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Ulitin ko, hindi totoo na may cancer o hindi totoo may sakit. Walang sakit po, malusog po si Junior. Wala pong sakit yun.
Ewan ko saan galing yun. Yan, patibong lang yan ng kung sinong vlogger na hindi natin alam kung sino, patibong lang yung stage 4 cancer na yan. O ngayon, tingnan mo, napapasama sino. Kasi hindi DDS, ginagawang DDS, ididemanda, kakasuhan ng PCO yata, bakit nagpapakalat ng fake news. Di ba? Patibong eh. Di ba? Yan ang patibong. May nakaligtas ba sa patibong? Ang patibong hindi mo alam. Di ba? Ganun lang yun. Kung hindi sabihin sa'yo, oy, may patibong dyan, huwag ka pumunta. Di ba? Yan ang sinasabi natin sa inyo na tuloy natin to, ha? Ito mga halo-halong balita na lang to na ating sinisimot dahil tayo, alam natin, ina-update ko kayo dahil ito, sinisingit ko lang to dahil gusto ko maliwanagan kayo sa mga nangyayari ngayon, maraming patibong, maraming anomalya nangyayari ngayon na kesyo may ganyang sakit, kesyo may ganito, para yung malihistong issue na to. Ito talagang issue na to. Ako lang yata tatapik dito tungkol sa issue ng maleta Huwag nating kalimutan tong issue to. Ha? Hindi naman tayo dapat manisi ng tao Ang sa atin lang iniimbestigahan natin para meron tayong mahanap na tao kung sino may gawa nito. 'Di ba? Sabi ko nga pag hindi to naagapan, patuloy tong gagawin na sa susunod na henerasyon. Kahit si Sarah nakaupo, kapag ang ana yung queen hindi napatay yung queen o hindi nahuli, patuloy gagawa ng mga langgam yan. Di ba? Tama na. Yan ang dahilan kung bakit pagsakan ang trust and approval rating ng Presidente Marcos Jr. pati na yung mga leader na kaalyado niya. Kasi nga, hindi nyo sinusunod ang batas. Ayon sa abogado ni Representative Martin Romualdez, wala daw ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga ghost o substandard na proyekto sa flood control na maaaring maging batayan sa paghahain ng kasong plunder. Inihayag o ipinahayag ni Romualdez ang kanyang kahandaang makipagtulungan sa ombudsman habang tiniyak ng opisyal ng Malacanang. Hindi, Martin, ang kailangan namin, kung talagang gusto mo makipagtulungan, Sir Martin, hindi dapat off-cam. Hindi dapat sasabihin mo lang, kanino ka pupunta sa ombudsman? Nung nakaraan sa hearing, dapat sa itong sa Senate, magkumahog ka na pumunta sa hearing. Pabuksan ka mo ni Pinky magkaroon ng hearing para matanong ka po ng mga taong kailangan matanong ka. Katulad nila ni Senator Amy. Hindi si Amy, pinsan na niya, wala na yan. Kung si Senator Marcoleta, napaka-importanting bagay. Kasi si Senator Marcoleta, may mga tanong siya na hindi kaya itanong ng senador. Yan ang pinagkaiba ng hearing na yan sa Senate na yan. May mga bagay na itatanong ka na hindi matanong ng senador kasi nangingilag sila Ikaw tatanungin mo, Martin? Tatanungin mo? Sino ka para tanungin niya? Di ba? Pinsan ng presidente yan. At ikaw yung presidente, at ikaw na senador, in-endorse ka lang ng presidente para kaya ka nanalo senador. Di ba? Si School Bukol, si Pinky, di ba? Tinaas siya ni Marcos. Ito, boto nyo to. Sino ka para kalabanin mo to? Sino tatanungin mo to? Kaya nga may mga conflict Kaya nga, madala sa hearing to sa Senate, matanong ni Senator Rodante Marcoleta. At doon sa pagtatanong, pwede magkaroon ng maraming kasagutan. Bagay na ayaw nilang mangyari. Yeah? Na dapat yun, kung gusto mo, Martin, talagang gusto mo ng tulong, hindi yung salita lang. Na iyon, nakabatay sa ebidensya at due process ang anumang hakbang. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Ombudsman at Sandigan Bayan ang posibleng pananagutan nila Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Ano pong inyong reaction dito, Attorney Sal? Ano naman ang i-expect ko sa isang abogado na isang expected pwede pagtanggol ang kanyang kliyente. Ako na lamang yun. Pero ang nakikita natin kasi nagkaroon ng investigation. Yung investigation, itinuro ang mga pangalan. Yan. Ang muna si Martin. Pero ito si Ping Lacson, inabsuelto kagad. Tinuturo si Presidente Marcos, inabsuelto kagad, walang ebidensya. Hindi pa ka nag-iimbestiga, wala na kagad, may conclusion na kagad Kaya yung problema dyan. Kaya hindi naniniwala ang tao sa inyo Yan ang dahilan kung bakit pagsakan ang trust and approval rating ng Presidente Marcos Yan talaga yan talaga. Kaya tamo ikaw bilang isang minaminuno ka sa anuman lungsod o bansa, payag ka bagsak approval rating mo? Hindi, gagawa ka ng paraan. Kung ano yung bagay na nakapagbabagsak sa'yo, gagawin mo ng paraan. Ano ba isa sa mga dahilan kung ba't nagbabagsak ang approval rating nila? Ito, nangyayari, investigasyon niya, hindi matuloy-tuloy.
Di ba? Kaya walang tiwala sa kanilang tao. Ba't di matuloy-tuloy to? Ba't di nyo kayang agapan? Oh, yun ang malaking question mark sa ulo. Bakit kung hindi nyo kayang agapan itong sitwasyon na to? Bakit? Kadamay ba kayo? Baka naman kadawit kayo dyan, ha? Tanong lang. Pati na, yung mga leader, nakaalyado niya. Kasi nga, hindi nyo sinusunod ang batas. Puro mga pangsarili ang inaatupag nyo at tinutugis nyo ang inyong mga kalaban sa politika pagkat gusto nyo manatili sa kapangyarihan at ituloy ang Alam mo kasi kahit may destabilization na yan, wala namang gagawin yung mga nakaupo kayo eh. Ang ginagawa nyo, pinapatulan nyo pa yung mga tao, ayaan nyo i-criticize kayo para malaman kung ano yung mali nyo. Bakit? Di ba kayo nagkakamali? Yeah? Kasi ang alam ko, ang taong ayaw masaway, ha? Akala niya tama siya lagi. Ano yun? Hindi maganda yun. Akala mo, ikaw, pakiramdam mo, tama ka lagi? Wala ba kayong pagkakamali nangyayari sa inyo? Ano yung perfecto? sabi ng taong bayan na pagpangdarap mo sa kayamanan ng bayan. Hindi na kailangan yung survey na yan. Alam na ng lahat yan sapagkat nararamdaman ng bawat mamamayan ang epekto ng digmaan sa Middle East. Ipinakita sa isang survey ng pahayag na nahaharap ang mga Pilipino sa lumalalang pangamba dulot ng isyu ng pamamahala at tumataas na mga gastusin sa pamumuhay. Lumabas na 20% sa mga botante ang tumutukoy sa korupsyon bilang pangunahing problema na tumataas sa 34% kapag isinama yung isyu ng katiwalian or kawalan ng tiwala sa pamahalaan at epekto nito sa negosyo. Samantala, mas malawak naman ang epekto ng problemang pang-ekonomiya kung saan 36% ng mga respondent ay apektado nga ng pagtaas ng presyo ng langis, inflation, kahirapan at mababang sahod. Kabilang din sa mga pang-araw-araw na aalalahanin ang kakulangan nga ng pagbili ng pangunahing pangangailangan at hindi sapat na kita. Dagdag pa rito, attorney, nagdudulot rin ng pangamba ang mga tensyon sa Middle East at itong sa Taiwan Strait, lalo na sa posibleng epekto nito sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Isinagawa itong survey nitong March 21 hanggang 24 ngayong taon sa 1,509 na mga registered voters at may margin of error na kahit anong survey mong gawin, kahit anong gawin sa tricycle driver, sa taxi driver, sa jeepney, sa mga squatter, sa mga lot, si Sara ang hibabaw. Totoo lang. Oh, kahit sa mga Gen Z, tanong mo. minus 3%, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi sa ulat na ito? Hindi na kailangan yung survey na yan. Alam na ng lahat yan sapagkat nararamdaman ng bawat mamamayan ang epekto ng digmaan sa Middle East, ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa kakulangan ng supply, ang pagtaas ng Kasi ganito yan eh. Lahat tayo galit sa korupsyon, tama? Lahat tayo. Walang sino man dito, kahit anong kulay natin sa politiko, na magsasabi, ay, ayaan mo na yung korupsyon na yan, tama yan, ginagawa. Wala niyan. 'Di ba? Lahat tayo may magsasabi galit sa korupsyon. O so kung galit ka sa korupsyon, yung nangyaring korupsyon ngayon, napatunayan nangyaring korupsyon ngayon na ghost project eh. Ang nag-fact-check naman, hindi naman tao yung panahon eh. Bumagyo nakaraan, di ba? Asan ang ghost project yan? Napatunayan niya yung may ghost project eh. Nasaan yung pera no? So, lahat tayo galit sa korupsyon. Napatunayan may korupsyon. So, anong ginagawa nila? Hindi nila iniintindi. So, ibig sabihin, galit ka sa korupsyon pero ayaw mo intindihin yung korupsyon. Natatandaan ng taong bayan yun. Iisipin, ano ba nangyayari? Niloloko lang ba tayo nito mga to? Ha? Ayaw mo uminom ng alak. Ayaw mo malasing pero umiinom ka. Parang ganoon eh. Ay, ayoko malasing. Pero may andun ka sa tunggaan. Andun ka sa bangka ka pa ng inuman. 'Di ba? Niloloko mo ako. 'Di ba? Ayaw niyo ng corruption pero walang investigasyon. Ano to? 'Di ba? Panloloko to. Yun ang malaking tanong, ba't ayaw mag-imbestiga? Ano to? Sapat na ba yung mga nahuling district engineer? Sapat na ba yung mga nahuling yung isang senador, dating senador? Sapat na nakulong yun? Yung ba? Si Diskaya, sapat na ba yun? Di ba marami kontraktor na dawit dyan? Nasaan na? Di ba? Huwag yung sabihin na kay Saldi lahat ng pera. O sige, palagay natin si Saldi lahat ng pera kay Saldi, no? Okay. Kung lahat ng pera pala na kay Saldi, bakit yung 18 Maris hindi siya imbestigahan? Tao ni Saldi lahat yun eh. Pa tayo imbestigahan? Gusto ko, nakikita nyo ako, ipinapaunawa ko sa inyo yung mga bagay-bagay na hindi kaya unawain ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Gusto ko sabihin sa inyo, dito wala tayong sinisisi dito.
wala tayong ang gusto natin matumbok kung sino big fish sa pamamagitan ng investigasyon. O si Saldi ba tinutugis ngayon? Bakit tinutugis si Saldi ngayon? Ano meron? Bakit? Kasi nga may kasalanan. Siya ang isa sa mga suspect na pagkuha ng pera. Tama? Kakasuhan siya, di ba? Ni-red notice na yata, i-Interpol na yata. Di ba? Hindi ko alam kung nasan Portugal ba or ano. Di ba? O, kung may kasalanan, ibig sabihin, yung 18 Marines, legit. At naka-verify talaga, tao ni Saldi yan na inutusan niya na mag-deliver ng pera at talagang tao niya. O, bakit hindi imbestigahan? Di ba? Napakalinaw naman eh. Siya naman. Eto binubuhay ko lang po itong usapan na to kasi naliligaw tayo sa mga stage 4 na yan, St. Luke's na yan. Huwag kayong magpaligaw. Natural ang tao may nagkakasakit. Tandaan nyo lagi ang tao na pupunta sa ospital. Pag nagkasakit ka, pupunta ka sa ospital kahit sino, mapasenador man o pangulo. Huwag kayong paliligaw. Nangyayari patibong lang yung stage 4 na yan. Kung di ako lang sinong vlogger nagpakalat yan. Di alam kung kayo galing yan. Yeah? Pilihin. Dahil apektado nga eh. So you don't need a survey to know that. Alam na nating lahat yan. Because everybody feels it. Yun ang katotohanan dyan. Mga survey na yan. Kalimutan yung survey sa Panginoon Taong Bayan. Sila mismo ang nakararamdam ng kahirapan dito sa nagaganap na krisis sa buhay ng mundo at ng bansang ito. Tama yun. Hindi na kailangan niya. Dito kasi usapang ito, tanggalin niyo muna ang politika. Hindi porket nag-set tayong isang tao, ay DDS siya. Hindi ganon. Bakit kayo ayaw niyo mag-set tungkol sa korupsyon? Sasabihin niyo, Duterte, sapat na ba yun? Duterte ang korupsyon eh. Ay, di imbestigahan niyo Duterte. Di ba? Yun ang hirap kasi sa inyo. Di ba? Para kasi may tatakpan kayo. Ayaw nyo man sabihin naman tatakip kayo, ang dating sa mga taong bayan, nagtatakip kayo kasama yung mga vlogger. Di ba? Yun ang dating sa amin eh. Yun ang agos papunta sa amin eh. Ayaw namin isipin yon. Lalo kay Pinky, ayaw namin isipin na may pinatatakpan ka. Kaso doon kami napupunta sa kalagayang iyon. Di ba? Sa sitwasyong iyon na may pitatakpan ka. Di ba? Biruin mo, 14, pinaasa mo yung tao, kailangan mo palang para sa report, mapirmahan nyo. Di ba? 3 lang may gustong, 4 lang yata may gustong pumirma ng partial report eh. Ba't gusto nyo? Ano ba kayo? Di ba? Naktanteteng naman, nililin lang yung tao. Hindi ito nawala ng bilyon hindi ito bilyon trilyon na wala dito. Paalala lang Hindi ito yung usapan na kung saan palalagpasin natin. Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ingat lagi kayo. Dito na patunayan talaga natin na totoo ang stage 4, pero hindi sakit. Hindi, kundi itong lipunan na to. Kumbaga, nasa stage 4 na tayo. Di ba? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.